Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Welcome sa isa na namang episode ng ating podcast. Kung minsan pinag-uusapan natin ang mga bagay na minsan tahimik lang sa puso natin pero napakahalaga sa buhay, lalo na sa relasyon. At ngayong episode, gusto ko pag-usapan natin ang isang bagay na simpleng pakinggan pero napakalalim ng kahulugan. Isang bagay na kayang magpatibay ng relasyon. At kapag nawala, kayang magpahina kahit gaano pa kayo katagal. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa respeto. Dahil ang totoo, hindi porke kasal kayo, automatic na magtatagal kayo. Ang relasyon tumatagal dahil araw-araw ninyong pinipili magrespeto, magtiwala, umunawa at maging magkaibigan. Point 1. Marriage is the beginning, not the finish line. Maraming tao na ang iniisip, ang kasal ang finish line. Parang kapag kasal na kayo, tapos na ang laban. Pero sa totoo lang, ang kasal ay simula pa lang ng tunay na journey. Sa araw ng kasal, lahat masaya. May music, may pamilya, may pangarap at may pangako. Pero pagkatapos ng celebration, doon nagsisimula ang tunay na pagsubok. Yung araw-araw na pagpili, yung pagpili na magmahal kahit may misunderstanding. Yung pagpili na umunawa kahit pagod ka. Yung pagpili na maging mahinahon kahit may pride. At sa lahat ng pagpiling yun, may isang pundasyon na hindi pwedeng mawala. Respeto. Pangalawa, respect the language of love. Ang respeto ay hindi lang ito sa pagiging polite. Hindi lang ito tungkol sa pagsunod sa asawa mo. Ang tunay na respeto, pagkilala sa halaga ng kasama mong tao sa buhay. Kapag may respeto sa relationship, hindi ka kaagad sumisigaw kapag galit. Hindi ka nagbibitaw ng mga salitang alam mong makakasakit. Hindi mo minamaliit ang nararamdaman niya. Hindi mo pinaparamdam na wala siyang halaga. Ang respeto ay parang sinasabi mo sa partner mo, mahal kita, kaya iingatan ko ang puso mo. At may malinaw na paalala sa atin ang Biblia. In Ephesians chapter 5 verse 33, however, each one of you must love his wife as he loved himself, and the wife must respect her husband. Simple lang ang verse, pero napakalalim ang ibig sabihin nito. Dahil ang respeto, hindi lang emosyon, ito ay desisyon araw-araw. Number 3, trust grows where respect lives. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang respeto at ang tiwala. Kung may respeto, may tiwala. At kung may tiwala, may kapayapaan ang relasyon. At ang tiwala, hindi binubuo sa magarbong regalo. Hindi sa matatamis na salita lang, kundi sa maliliit na bagay, araw-araw, sa pagiging tapat, sa pagiging bukas. Hindi pagtatago ng sikreto, sa pagiging consistent sa karakter mo. Ganito ang sinabi sa Bible. Proverbs chapter 31 verse 11, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Imagine that kind of relationship. Yung partner mo may buong tiwala sa'yo. Hindi siya nagdududa, hindi siya natatakot, hindi siya nag-aalala. Dahil alam niya ang respeto nyo sa isa't isa ang nagpatibay sa inyong tiwala. Number 4, understanding and friendship. Kung ang respeto ang foundation at ang tiwala ang haligi, ang understanding at friendship ang bubong ng relationship. Ang mag-asawa na hindi lang partners kundi magkaibigan, mas matibay sa problema. Dahil kapag magkaibigan kayo, mas madali ang tawanan, mas madali ang usapan, mas madaling mag-sorry at mas madaling magpatawad. At ganito ang tunay na pag-ibig. In 1 Corinthians chapter 13 verse 7, love bears all things, believe all things, hope all things, endures all things. Hindi sinabing minsan lang. Hindi sinabing kapag okay ang mood. Ang sabi sa Biblia, love endures, love understands, love stays. Number 5, ito naman, reflection. Kaya gusto kitang tanungin ngayon kaibigan, paano mo maipapakita ang respeto sa asawa mo ngayong araw? Hindi bukas, hindi sa anniversary, hindi kapag may okasyon. Ngayon,
Maaaring isang simpleng salita, maaaring isang paghingi ng tawad, maaaring isang pakikinig na walang pagputol, maaaring isang pagyakap o isang pag-amin na hindi ako perpekto, pero pinipili kitang mahalin. Dahil minsan, ang pinakamaliit na bagay, sila pala ang nagpapatagal ng pinakamalalaking relasyon. Kaibigan, ang kasal ay hindi tumatagal dahil sa papel, hindi dahil sa ceremony. Tumatagal ito sa dalawang taong pumipili na magrespeto, na magtiwala, na umunawa, na magpatawad at magmahal ayon sa turo ng Diyos. Kung may pinagdadaanan ka man sa relasyon mo ngayon, tandaan mo ito, respeto ang unang hakbang para maibalik ang kapayapaan sa relasyon. Maraming salamat sa pakikinig. Naway pagpalain ka ng Diyos, ang puso mo at ang relasyon mo. Sherwin Talks here at magkita tayo sa susunod na episode.